sa liblib na baryo ng San Felipe, kung saan ang hangin ay laging may dalang halimuyak ng lupa at damo, at ang gabi ay tila mas madilim kaysa sa ibang lugar, namumuhay ang isang magsasakang nagngangalang Leopoldo. Siya ay kilala sa baryo bilang tahimik, masipag, at may malalim na paggalang sa kalikasan. Mag-isa lamang siyang naninirahan sa kanyang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng palayan, malapit sa isang matandang puno ng balite na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-baryo. Ayon sa mga matatanda, ang punong iyon ay hindi pangkaraniwan. Marami nang nakakita ng kakaibang anino roon tuwing hating gabi, at may ilan pang nagsabing may naririnig silang mabagal na paghitit ng tabako na tila nagmumula sa itaas ng mga sanga nito. Ngunit para kay Leopoldo, ang mga kwentong iyon ay hindi niya pinapansin. Para sa kanya, ang balite ay isa lamang bahagi ng kalikasan, isang punong nagbibigay lilim at hindi dapat katakutan. Isang gabi, habang ang buwan ay kalahating nakasilip sa kalangitan at ang mga palaka ay nagsisimulang umawit sa palayan, si Leopoldo ay nakaupo sa labas ng kanyang kubo. Hawak niya ang isang maliit na lampara at isang supot ng tuyong tabako. Sanay na siyang magpahinga sa ganitong oras matapos ang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang bigat ang hangin. Parang may presensyang hindi maipaliwanag. Ngunit dahil sanay na siya sa katahimikan ng baryo, hindi niya ito gaanong pinansin. Bigla, may marahang yabag na narinig si Leopoldo. Hindi ito tunog ng hayop. Hindi rin ito tunog ng tao na karaniwan niyang naririnig sa baryo. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila may dalang bigat ng daan-daang taon. Unti-unting lumakas ang tunog hanggang sa huminto ito sa tapat mismo ng kanyang kubo. Dahan-dahang itinaas ni Leopoldo ang kanyang ulo. Sa harap niya, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay may isang napakalaking nilalang. Ito ay matangkad, higit pa sa 2 tao ang taas, at ang balat ay kulay kahoy na tila bahagi ng punong balite. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng mahinang pula, at ang buhok ay mahaba at tila ugat ng puno na bumabagsak sa balikat nito. Sa bibig nito ay may hawak na isang mahabang tabako. Hindi sumigaw si Leopoldo. Hindi siya tumakbo. Sa halip, nanatili siyang nakaupo, tila sinusukat ang nilalang sa kanyang harapan. "Magandang gabi," wika ng nilalang sa malalim at mabagal na tinig. Isang kapre. Alam yon ni Leopoldo kahit hindi pa niya kailanman nakita ng harapan ang isa. Ang mga kwento ng mga matatanda ay biglang bumalik sa kanyang isipan. "Magandang gabi rin," sagot niya, pilit na pinananatiling kalmado ang kanyang tinig. Bahagyang ngumiti ang kapre, at ang usok mula sa tabako nito ay umikot sa hangin na tila buhay. "Ako si Gordon," sabi nito. "Matagal na akong naninirahan sa punong iyon." Tumango si Leopoldo, bagamat hindi niya lubos na alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. May kaba sa kanyang dibdib, ngunit may kakaibang kapayapaan din na tila ipinaparamdam ng nilalang. "Leopoldo," sagot niya, "magsasaka." "Alam ko," tugon ni Gordon na tila may bahid ng lihim sa kanyang tinig. "Matagal kitang pinagmamasdan." Sandaling natahimik ang dalawa. Tanging ang huni ng mga insekto at ang mahinang paggalaw ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Pagkatapos, bahagyang inilapit ni Gordon ang kanyang tabako sa mukha. "May posporo ka ba?" tanong nito. Napatingin si Leopoldo sa maliit na kahon ng posporo na nakapatong sa tabi ng kanyang lampara. Isa iyon sa mga bagay na lagi niyang dala, dahil mahalaga sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Hindi siya agad sumagot. Sa kanyang isipan, naglalaban ang takot at katwiran. Ang mga kwento tungkol sa kapre ay hindi basta-basta. May mga nagsasabing mapanlin lang ang mga ito, at may iba namang nagsasabing mababait basta't hindi ginagalit. Ngunit ang kahilingan ay simple lamang, isang posporo.
Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at iniabot ito sa kapre. "Salamat," sabi ni Gordon. Kinuha nito ang posporo gamit ang malalaking daliri na tila ugat ng puno. Marahan nitong sinindihan ang kanyang tabako at sa isang iglap ay kumalat ang makapal na usok sa paligid. Habang pinagmamasdan iyon ni Leopoldo, napansin niya na ang usok ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tila may sariling galaw na parang bumubuo ng mga anyo sa hangin, mga hugis na hindi niya maintindihan. "Hindi ka natatakot?" tanong ni Gordon matapos ang ilang sandali. Napaisip si Leopoldo bago sumagot. "May takot," sabi niya. "Pero hindi kita nakikitang may masamang balak." Bahagyang tumawa ang kapre, isang mababang halakhak na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Hindi lahat ng nakakatakot ay masama," wika nito. "At hindi rin lahat ng mukhang mabait ay totoo." Tumango si Leopoldo na tila may natutunang aral sa mga salitang iyon. Matapos ang ilang paghithit, ibinalik ni Gordon ang kahon ng posporo. "Utang ko ito sa iyo," sabi nito. "Hindi na kailangan," sagot ni Leopoldo. "Simpleng bagay lang iyon." Ngunit umiling si Gordon. "Sa mundo namin may halaga ang bawat kabutihan," paliwanag nito. "At ang utang ay kailangang bayaran." Hindi na nakasagot si Leopoldo. Tangi ang hangin at ang usok ng tabako ang muling pumuno sa katahimikan. Unti-unting umatras si Gordon patungo sa puno ng balite. "Magkikita pa tayo," sabi nito bago tuluyang naglaho sa anino ng puno. Naiwan si Leopoldo na nakaupo, hawak ang kahon ng posporo at iniisip kung ano ang kahulugan ng lahat ng iyon. Hindi niya alam na ang simpleng pag-abot ng posporo sa isang kapre ay magbubukas ng isang daigdig na hindi niya kailanman inakalang kanyang mararanasan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng punong balite ng Barrio San Felipe, nagsimula ang isang kwento na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, maagang nagising si Leopoldo sa tila hindi pangkaraniwang bigat ng kanyang dibdib. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa kanyang kubo, ngunit ang alaala ng nagdaang gabi ay hindi agad naglaho. Ang mukha ni Gordon, ang kapreng humiram ng posporo, ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang mga matang mapula, ang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa at ang mga salitang may dalang misteryo. Pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang karaniwang gawain. Lumabas siya ng kubo, kinuha ang kanyang araro at nagtungo sa palayan. Ang hamog ay nakalatag pa sa mga dahon ng palay at ang hangin ay sariwa. Sa unang tingin, tila normal ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, napansin niya ang kakaibang pagbabago. Ang kanyang palayan, na dati hirap lumago dahil sa kakulangan sa tubig at sustansya ng lupa, ay tila naging masigla. Ang mga dahon ng palay ay mas luntian kaysa dati at ang mga tangkay ay mas matibay. Para bang may lihim na puwersang nagbigay buhay sa kanyang pananim. Napahinto si Leopoldo at tinitigan ang paligid. Hindi ito karaniwan, bulong niya sa sarili. Sa loob ng maraming taon, sanay siya sa mabagal at mahirap na paglago ng kanyang ani. Hindi basta-basta gumaganda ang isang bukid sa loob lamang ng isang gabi. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Gordon. Ang utang ay kailangang bayaran. Napatingin siya sa direksyon ng punong balite. Tahimik ito, tila walang kakaibang nangyari. Ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam si Leopoldo sa tuwing tumitingin siya roon. Isang halo ng pag-iingat at pag-usisa. Sa mga sumunod na araw, lalong naging kapansin-pansin ang pagbabago. Hindi lamang sa kanyang palayan, kundi pati na rin sa kanyang mga alagang hayop. Ang kanyang kalabaw ay naging mas malakas, ang mga manok ay mas aktibo, at ang kanyang maliit na taniman ng gulay ay nagbigay ng masaganang ani. Naging usap-usapan ito sa baryo. "Leopoldo, ano ang sikreto mo?"
Tanong ng kapitbahay niyang si Mang Doro isang umaga habang sila'y nagkita sa daan. Wala naman, sagot ni Leopoldo. Pareho lang ang ginagawa ko. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. May mga bulong-bulungan na nagsimulang kumalat. May nagsasabing may natuklasan daw siyang bagong paraan ng pagtatanim. May ilan namang nagbiro na baka may nilalang na tumutulong sa kanya. Ngunit may mga matatanda na tahimik lamang na nagmamasid. Mag-ingat ka, Leopoldo, babala ng isang matandang babae habang siya'y dumaraan sa harap ng kubo. Ang biyayang bigla ay may kapalit. Hindi sumagot si Leopoldo, ngunit ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, hindi na siya mapalagay. Ang katahimikan ng baryo ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang hangin ay tila may dalang lihim at ang anino ng punong balite ay mas madilim kaysa karaniwan. Sa wakas, nagpasya siyang lumabas. Bitbit ang kanyang lampara, lumakad siya patungo sa punong balite. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit may determinasyon din na malaman ang katotohanan. Pagdating niya sa puno, tumigil siya sa paanan nito. "Gordon," tawag niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Walang sumagot. Ngunit ilang sandali pa, may marahang paggalaw sa mga sanga. Ang hangin ay tila biglang naging malamig. At mula sa itaas, unti-unting bumaba ang isang anino. Lumabas si Gordon mula sa dilim. Dala ang kanyang tabako na muling naglalabas ng makapal na usok. "Narito ka na," sabi nito. Napatingin si Leopoldo sa kanya. "Ikaw ba ang may gawa nito?" tanong niya. "Ang pagbabago sa aking bukid?" Hindi agad sumagot ang kapre. Sa halip, humitit ito ng tabako at nagbuga ng usok na umikot sa hangin. "Hindi ko ito ginawa para ikaw ay matakot," sagot ni Gordon. "Ito ay kabayaran lamang sa kabutihang ipinakita mo." "Hindi ko hinihingi ang kapalit," sabi ni Leopoldo. "Simpleng tulong lang ang ibinigay ko." "Sa mundo ninyo, maaaring ganon," tugon ng kapre. "Ngunit sa mundo namin, ang balanse ay mahalaga. Ang kabutihan ay dapat tumbasan." Napayuko si Leopoldo. "May kapalit ba ito?" tanong niya. Ngumiti si Gordon, ngunit ang ngiting iyon ay may halong misteryo. "Lahat ng bagay ay may kapalit," sabi nito. "Ngunit hindi lahat ay masama." Tumahimik ang paligid. "May darating na panahon na kakailanganin ko ang iyong tulong," dagdag ni Gordon. "At sa oras na iyon, sana ay hindi mo ako tatanggihan." Napatingin si Leopoldo sa kanya at sa unang pagkakataon tunay niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng utang na tulad ng sa tao. Ito ay kasunduan. Isang kasunduang hindi niya lubos na nauunawaan. "Anong klaseng tulong?" tanong niya. Ngunit hindi agad sumagot si Gordon. Sa halip, tumingin ito sa malayo, sa direksyon ng kagubatan na nasa likod ng baryo. "Kapag dumating ang tamang oras, malalaman mo," wika nito. Pagkatapos ay unti-unti itong umatras hanggang sa muli itong lamunin ng anino ng punong balite. Naiwan si Leopoldo na mag-isa, hawak ang kanyang lampara at may mas mabigat na katanungan sa kanyang isipan. Ang kabutihang ginawa niya ay nagbunga ng biyaya. Ngunit ang biyayang iyon ay may kasamang pangako. At ang pangakong iyon ay maaaring magdala ng panganib na hindi niya kayang harapin. Sa gabing iyon, habang siya'y nakahiga sa kanyang kubo, hindi siya dalawin ng antok. Sapagkat alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. At ang kapreng si Gordon ay hindi basta-basta mawawala sa kanyang landas. Lumipas ang mga araw, ngunit ang bigat ng pangako ni Gordon ay nanatili sa isipan ni Leopoldo. Sa kabila ng masaganang ani at pagbuti ng kanyang kabuhayan, hindi siya lubos na mapalagay. Ang bawat biyayang natatanggap niya ay tila may kasamang aninong nakasunod sa kanyang likuran. Isang umaga, habang siya'y nagbubungkal ng lupa sa gilid ng kanyang palayan, napansin niyang kakaiba ang kilos ng kanyang kalabaw.
Ito ay paulit-ulit na tumitingin sa direksyon ng kagubatan sa likod ng baryo, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang kagubatang iyon ay kilala sa San Felipe bilang tahimik na gubat. Hindi dahil walang tunog, kundi dahil sa kakaibang katahimikan na tila may nagmamasid sa loob nito. Walang nangangahas na pumasok doon, maliban sa iilan na hindi na muling nakita. Napahinto si Leopoldo. May kung anong humihila sa kanyang kalooban. Isang pakiramdam na tila may dapat siyang malaman. Isang lihim na matagal nang nakatago. Naalala niya ang sinabi ni Gordon. Kapag dumating ang tamang oras, malalaman mo. Humigpit ang hawak niya sa araro. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay dumating na ang oras na yon. Iniwan niya ang kanyang gawain at dahan-dahang naglakad patungo sa kagubatan. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit hindi siya tumigil. Habang papalapit siya, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig at ang liwanag ng araw ay tila hindi makapasok sa loob ng kagubatan. Ang mga puno ay matataas at magkakadikit na parabang pinipigilan ang kahit anong liwanag na sumilip sa kanilang pagitan. Pagpasok niya sa gubat, agad niyang naramdaman ang bigat ng katahimikan. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hangin. Tanging ang kanyang sariling paghinga ang maririnig. Nagpatuloy siya sa paglalakad, habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok. Ang lupa ay basa at may amoy na hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng lumang kahoy at kung anong bagay na matagal nang nabubulok. Ilang sandali pa, may narinig siyang mahinang tunog. Parang may umiiyak. Napahinto siya. Pinakinggan niyang mabuti ang direksyon ng tunog. Ito ay nagmumula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, lalong lumilinaw ang tunog. Hindi ito iyak ng hayop. Ito ay iyak ng isang tao. O tila tao. Sa wakas, narating niya ang isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. At doon, nakita niya ang isang batang babae. Ito ay nakaupo sa lupa, yakap ang kanyang mga tuhod at umiiyak. Ang kanyang buhok ay mahaba at gusot at ang kanyang damit ay tila lumana at marumi. Bata, tawag ni Leopoldo. Agad itong napatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit may kakaibang lalim na tila hindi pangkaraniwan sa isang bata. Kuya, mahina nitong sabi, tulungan mo ako. Lumapit si Leopoldo, ngunit may pag-iingat. Ano ang nangyari sa'yo? Tanong niya. Nawawala ako, sagot ng bata. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Napatingin si Leopoldo sa paligid. Hindi siya sigurado kung paano napunta ang isang bata sa ganitong kalalim na bahagi ng kagubatan. Walang bata sa baryo ang papayagang pumunta rito. Anong pangalan mo? Tanong niya. Lira, sagot nito. Sandaling natahimik si Leopoldo. May kakaiba sa bata. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may pakiramdam siyang hindi ito karaniwan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya kayang iwanan ang isang batang umiiyak. Sige, sabi niya. Ihahatid kita palabas. Ngunit bago pa man siya makatayo, biglang nagbago ang ekspresyon ng bata. Ang luha nito ay tumigil. Ang mukha nito ay naging malamig. At ang mga mata nito ay biglang nagdilim. Hindi ka dapat narito, sabi nito sa tinig na hindi na pambata. Napaatras si Leopoldo. Sa isang iglap, ang batang si Lira ay unti-unting nagbago. Ang kanyang anyo ay tila lumalabo at ang kanyang katawan ay naging parang usok na dahan-dahang umaangat sa hangin. Isa ka sa kanila, sabi nito. Amoy kita. Hindi makagalaw si Leopoldo. May dala kang marka ng kapre, dagdag nito. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kagubatan.
Ang mga dahon ay nagsimulang gumalaw at ang lupa ay tila nanginginig. At dahil doon, patuloy ng nilalang, hindi ka na basta-basta makakaalis. Biglang nagdilim ang paligid. At mula sa mga anino ng kagubatan, may mga hugis na unti-unting lumitaw. Mga nilalang na hindi tao, mga matang kumikislap sa dilim. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Leopoldo ay naiwan na nakatayo, hawak ang kanyang hininga at walang kasiguraduhan kung paano siya makakatakas. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay. Ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Gordon ay hindi lamang nagdala ng biyaya. Ito rin ay nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng panganib. At ngayon, siya ay nasa loob na nito. Sa gitna ng madilim na kagubatan, napalibutan si Leopoldo ng mga matang kumikislap sa dilim. Ang bawat isa ay tila nagmamasid, nag-aabang, at naghihintay ng tamang sandali. Hindi niya matukoy kung ilan ang mga ito, ngunit sapat na upang maramdaman niya ang matinding panganib. Hindi siya makagalaw. Ang hangin ay tila naging mabigat at ang kanyang dibdib ay parang pinipisil ng hindi nakikitang puwersa. Sa kanyang harapan, ang nilalang na dating anyo ng batang si Lyra ay unti-unting nag-anyong ganap na kakaiba. Ang katawan nito ay tila binubuo ng usok at anino at ang mga mata nito ay kumikislap ng malamlam na liwanag. "Hindi ka kabilang dito," sabi nito sa malamig na tinig. Gusto mang sumagot ni Leopoldo. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa at ang kanyang isip ay nalilito sa takot. Sa sandaling iyon, may biglang malakas na ihip ng hangin na dumaan sa kagubatan. Isang amoy ang sumunod. Amoy ng nasusunog na tabako. Unti-unting nagbago ang galaw ng mga anino. At mula sa itaas ng mga puno, may bumabang isang napakalaking figura. Si Gordon. Ang kapre ay lumitaw sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang presensya ay agad nagdala ng kakaibang katahimikan. Ang mga matang kumikislap sa dilim ay unti-unting umatras at ang mga anino ay tila natunaw sa paligid. "Hindi siya sa inyo," sabi ni Gordon. Ang tinig ay mabagal ngunit may bigat na hindi kayang suwayin. Napatingin ang nilalang kay Gordon. "May marka siya," sagot nito. "Bahagi na siya ng ating mundo." "Hindi pa," tugon ni Gordon. "At hindi siya kukunin ng hindi ko pahintulot." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang mga nilalang sa paligid ay tila nag-aalangan. "May utang siya sa'yo," sabi ng nilalang. "At may utang ka sa kanya." Bahagyang ngumiti si Gordon, ngunit ang ngiting iyon ay may halong babala. "Ang utang ay sa akin," sabi niya. "At ako ang magtatakda kung kailan ito babayaran." Unti-unting umatras ang nilalang na si Lyra. Ang kanyang anyo ay muling naging usok at ang kanyang tinig ay humina. "Hindi ito matatapos dito," sabi nito bago tuluyang naglaho. Kasabay nito, ang mga matang nakapaligid ay isa-isang nawala. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakapagdulot ng kapanatagan kay Leopoldo. Sa wakas, nagawa niyang gumalaw. Napaluhod siya sa lupa, hinihingal at pilit inuunawa ang mga nangyari. Lumapit si Gordon sa kanya. "Hindi ka dapat pumasok dito ng mag-isa," sabi nito. "Hindi ko alam," sagot ni Leopoldo. Ang tinig ay mahina. Parang may humihila sa akin. "May dahilan," tugon ng kapre. "Nararamdaman ng kagubatan ang mga tulad mo." "Mga tulad ko?" tanong niya. Tumingin si Gordon sa kanya. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kalooban. "May dala kang marka ng aking mundo," paliwanag nito. "Simula nang tanggapin mo ang tulong ko, hindi ka naganap na bahagi ng mundo ng tao." Napayuko si Leopoldo. "Ibig sabihin, hindi na ako ligtas?" "Ligtas ka kung ako ang kasama mo," sagot ni Gordon. "Ngunit kung ikaw ay mag-isa, may mga nilalang na susubok na kunin ka."
Nanlalamig ang pakiramdam ni Leopoldo. Bakit? Tanong niya. Dahil ikaw ay tulay, sabi ni Gordon. Isang tao na may ugnayan sa dalawang mundo. Hindi agad nakaimik si Leopoldo. Ang kanyang simpleng buhay bilang magsasaka ay tila biglang naglaho. Sa isang iglap, siya ay napasok sa isang mundong hindi niya kailanman pinangarap. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya sa wakas. Sandaling natahimik si Gordon. Pagkatapos ay humitit ito ng tabako at nagbuga ng makapal na usok. Panahon na para bayaran mo ang utang, sabi nito. Napatingin si Leopoldo. Ano ang kailangan kong gawin? Tumingin si Gordon sa direksyon ng mas malalim na bahagi ng kagubatan, isang lugar na mas madilim pa kaysa sa kanilang kinatatayuan. May isang bagay na ninakaw sa akin, sabi nito. At iyon ay nasa loob ng kagubatang ito. Ano yon? Tanong ni Leopoldo. Isang bahagi ng aking lakas, sagot ni Gordon. Isang lumang agimat na matagal ko nang iniingatan. Napakunot ang noo ni Leopoldo. Sino ang kumuha? Hindi agad sumagot si Gordon. Sa halip tumingin ito sa mga punong nakapaligid sa kanila na tila may kinakausap na hindi nakikita. Ang mga nilalang na tulad ng nakita mo, wika nito. Hindi sila basta-basta nagpapakita sa tao, ngunit ngayon sila ay nagiging mas agresibo. Dahil sa akin? Tanong ni Leopoldo. Bahagi ka ng dahilan, sagot ng kapre. Ngunit may mas malalim pang dahilan na hindi mo pa nauunawaan. Huminga ng malalim si Leopoldo. Kung tutulungan kita, sabi niya, makakabalik ba ako sa dati kong buhay? Hindi agad sumagot si Gordon. Ang katahimikan ay naging sagot. Walang sino man ang tunay na nakababalik sa dati matapos tumawid sa pagitan ng mga mundo, sabi nito sa huli. Napalunok si Leopoldo. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kung tatanggihan niya ang kapre, maaaring siya mismo ang maging biktima ng mga nilalang sa kagubatan. At kung pumayag ako, tanong niya. Tutulungan kita, sagot ni Gordon. At poprotektahan kita hanggat kaya ko. Tumango si Leopoldo. Sige, sabi niya, tutulungan kita. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa hangin. Ang kagubatan ay muling naging tahimik, ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na tila may nagsisimula. Lumapit si Gordon at inilagay ang kanyang malaking kamay sa balikat ni Leopoldo. Simula ngayon, sabi nito, hindi ka na basta magsasaka. Tumingin si Leopoldo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Isa ka ng bahagi ng lihim na mundong ito. At sa ilalim ng makakapal na sanga ng kagubatan ng San Felipe, nagsimula ang isang paglalakbay na puno ng panganib, hiwaga at katotohanang matagal nang nakatago sa anino. Sa loob ng madilim na kagubatan, nagsimulang maglakad si Leopoldo at Gordon patungo sa mas malalim na bahagi nito. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang panganib. Ang lupa ay malambot at basa, at ang hangin ay punong-puno ng kakaibang amoy na hindi pangkaraniwan sa mga lugar na alam ni Leopoldo. Tahimik si Gordon habang naglalakad, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang maitaboy ang mga aninong nagtatago sa paligid. Ang mga sanga ng puno ay tila kusang umiiwas sa kanilang daraanan at ang mga ugat sa lupa ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Gaano kalalim ang pupuntahan natin? Tanong ni Leopoldo, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi malayo sa sentro ng kagubatan, sagot ni Gordon. Doon kung saan hindi na tumatapak ang tao. Napatingin si Leopoldo sa paligid. May nakapunta na ba roon na tao? Tanong niya. Sandaling natahimik ang kapre. May ilan, sagot nito. Ngunit hindi lahat ay nakabalik. Hindi na muling nagtanong si Leopoldo. Habang papalalim sila, napansin niyang nagbabago ang anyo ng kagubatan. Ang mga puno ay mas matataas,
Ang mga dahon ay mas makapal at ang liwanag ay halos hindi na makapasok. Ang paligid ay tila nababalot ng manipis na hamog na gumagalaw kahit walang hangin. Maya-maya, huminto si Gordon. "Nararamdaman mo ba?" tanong nito. Pinikit ni Leopoldo ang kanyang mga mata. Sa una, wala siyang naramdaman. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, may kakaibang sensasyon na unti-unting lumitaw. Parang may mahinang pintig sa hangin na tila may tumatawag mula sa malayo. "Oo," sagot niya. "Parang may humihila." Tumango si Gordon. "Iyan ang agimat," sabi nito. "Bahagi iyon ng aking lakas. Kaya mo itong maramdaman dahil may ugnayan ka na sa akin." Napaisip si Leopoldo. "Kung ganoon, bakit hindi ikaw ang kumuha?" tanong niya. Bahagyang ngumiti ang kapre. "May mga lugar na kahit kami ay hindi basta-basta makapasok," sagot nito. "At may mga nilalang na hindi namin kayang harapin ng direkta." Nanlamig ang pakiramdam ni Leopoldo. "Ibig mong sabihin, ako ang papasok?" "Hindi kita pababayaan," sagot ni Gordon. "Ngunit may mga bagay na ikaw lamang ang makakagawa." Hindi na muling nagsalita si Leopoldo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang lugar na tila naiiba sa lahat. Sa gitna ng kagubatan, may isang malawak na espasyo na walang puno. Ang lupa ay kulay abo at sa gitna nito ay may nakatayong isang lumang bato, isang altar na tila matagal nang nakalimutan ng panahon. At sa ibabaw ng altar, may isang bagay na kumikislap. "Ang agimat," sabi ni Gordon. Napatingin si Leopoldo. Ang agimat ay maliit, tila isang piraso ng batong itim na may ukit na hindi niya maintindihan. Ngunit kahit mula sa malayo, nararamdaman niya ang lakas nito, isang enerhiyang tila buhay. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa paligid ng altar, may mga aninong nakatayo. Mga nilalang na walang malinaw na anyo, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang maramdaman ang panganib. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, at ang kanilang mga galaw ay mabagal ngunit tiyak. "Silang kumuha," bulong ni Gordon. Napahigpit ang hawak ni Leopoldo sa kanyang sarili. "Ano ang gagawin ko?" tanong niya. "Lumapit ka," sagot ni Gordon. "Kunin mo ang agimat." Napatingin si Leopoldo sa kanya. "Ganun lang? Hindi magiging madali," sabi ng kapre. "Ngunit kung hindi mo susubukan, hindi natin ito makukuha." Huminga ng malalim si Leopoldo. Sa kabila ng takot, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa altar. Habang papalapit siya, naramdaman niyang lalong lumalakas ang pintig sa hangin. Ang agimat ay tila tumatawag sa kanya, ngunit kasabay nito ay ang paglapit ng mga anino. Isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Biglang gumalaw ang mga nilalang. Mabilis silang lumapit, ang kanilang mga anyo ay tila nagiging mas malinaw. Mga mukhang walang mata, mga kamay na mahahaba at manipis, at mga bungangang tila walang katapusan. "Hindi sa'yo iyon," sabay-sabay nilang wika. Napahinto si Leopoldo. Ngunit mula sa likod niya, narinig niya ang tinig ni Gordon. "Huwag kang titigil," sabi nito. Pinikit ni Leopoldo ang kanyang mga mata at muling humakbang. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Isang kakaibang lakas na tila nagmumula sa loob niya. At sa isang iglap, naabot niya ang altar. Hinawakan niya ang agimat. Biglang sumabog ang liwanag. Ang buong kagubatan ay naliwanagan at ang mga anino ay napaatras. Tila nasusunog sa liwanag na iyon. Sumigaw ang mga nilalang at ang kanilang mga anyo ay unti-unting naglaho. Naiwan si Leopoldo na nakatayo, hawak ang agimat.
habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa lakas na dumadaloy dito. Lumapit si Gordon. "Magaling," sabi nito. Ngunit hindi agad nakasagot si Leopoldo. Dahil sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Ang agimat ay hindi lamang isang bagay. Ito ay tila may sariling isip. At habang hawak niya ito, may isang tinig na bumulong sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi kay Gordon. Isang tinig na mas matanda, mas malalim, at mas mapanganib. Sa wakas, sabi nito, nanlaki ang mga mata ni Leopoldo at doon niya napagtanto. Ang tunay na panganib ay hindi pa nagsisimula. Nanatiling nakatayo si Leopoldo sa gitna ng liwanag. Hawak ang agimat na tila naglalabas ng sariling hininga. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa lakas na dumadaloy mula sa bagay na iyon. Ang paligid ay unti-unting bumalik sa dilim. Ang mga anino ay tuluyang naglaho, ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat na parang may naiwan na hindi nakikitang presensya. Lumapit si Gordon. "Ibigay mo sa akin," sabi ng kapre, iniunat ang kanyang kamay. Ngunit hindi agad kumilos si Leopoldo. May bumubulong sa kanyang isipan. Hindi siya ang dapat mong sundin. Napapikit siya. Ang tinig ay malinaw, malalim, mabagal, at tila may kapangyarihang mag-utos. Ang kapre ay nagtatago ng katotohanan, patuloy ng tinig, at ikaw ang susi sa pagbubukas nito. "Leopoldo," tawag ni Gordon, mas mabigat na ang tono. "Ibigay mo sa akin ang agimat." Dahan-dahang iminulat ni Leopoldo ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Gordon. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang kakaibang anyo ng kapre. Ang mga mata nitong tila nagmamasid hindi lamang sa kanya, kundi sa agimat na hawak niya. May pagnanasa sa titig nito, ngunit hindi niya matukoy kung ito ay pag-aalala o ibang bagay. "Ano ba talaga ito?" tanong ni Leopoldo. Sandaling natahimik si Gordon. "Bahagi ng aking kapangyarihan," sagot nito. "Isang bagay na hindi dapat mapunta sa iba." "May tinig ito," sabi ni Leopoldo. "At hindi ito katulad ng sayo." Hindi kumibo si Gordon. Sa halip, ang hangin sa paligid nila ay muling naging malamig. "Huwag kang makinig sa anumang naririnig mo," sabi ng kapre. "Ang agimat ay buhay, at tulad ng lahat ng buhay, maaari itong manlinlang." Ngunit muling bumulong ang tinig sa isipan ni Leopoldo. "Kung ibibigay mo sa kanya, mawawala ang iyong pagkakataon." Napahigpit ang hawak ni Leopoldo sa agimat. "Ano ang pagkakataon?" tanong niya, tila kinakausap ang sarili. "Ang makita ang katotohanan," sagot ng tinig. "Ang malaman kung bakit ikaw ang pinili." Napaatras si Gordon. "Leopoldo," sabi nito, "ngayon ay may bahid na ng babala. Hindi ka handa sa mga bagay na iyon." "Bakit ako?" tanong ni Leopoldo. "Bakit ako ang kailangang gumawa nito?" Walang sagot. Tanging ang katahimikan ang pumuno sa pagitan nila. Ngunit sa kanyang isipan, ang tinig ay muling nagsalita. "Dahil ikaw ang may kakayahang tumawid." "Tumawid saan?" bulong ni Leopoldo. "Sa pagitan ng dalawang mundo." Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay tila lumabo, at sa isang iglap, may mga imahe na lumitaw sa kanyang paningin. Mga punong mas matataas kaysa sa kahit anong nakita niya. Mga nilalang na lumilipad sa hangin at mga anyong hindi maipaliwanag. Ito ay ibang mundo. At sa gitna nito, may isang anino na mas malaki kaysa sa lahat. Isang nilalang na tila nakatingin sa kanya. "Siya ang paparating," sabi ng tinig. Biglang nawala ang pangitain. Napasubsob si Leopoldo sa lupa, hingal na hingal. "Leopoldo!" sigaw ni Gordon, lumapit sa kanya. "Ano ang nakita mo?"
Hindi agad nakasagot si Leopoldo. Dahan-dahan siyang tumingin sa kapre. May darating, sabi niya. At hindi ito tulad ninyo. Nanahimik si Gordon. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-aalala sa mukha ng kapre. Ibigay mo sa akin ang agimat, sabi nito. Mas mababa ang tinig. Hindi ito ligtas sa'yo. Ngunit ngayon, may pag-aalinlangan na si Leopoldo. Kung ibibigay niya ito, maaaring mawala ang kanyang koneksyon sa mga lihim na iyon. Kung hindi naman, maaaring mapahamak siya. Kung ibibigay ko ito, tanong niya, sasagutin mo ba ang lahat ng tanong ko? Tumingin si Gordon sa kanya. Hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin, wika nito. Napangiti ng bahagya si Leopoldo, ngunit ang ngiting iyon ay may halong lungkot. Iyan ang problema, sabi niya. Simula nang makilala kita, mas marami ang hindi ko alam kaysa sa alam ko. Muling bumulong ang tinig sa kanyang isipan. Piliin mo. Huminga ng malalim si Leopoldo. Tumingin siya sa agimat. Pagkatapos ay kay Gordon. At sa wakas, gumawa siya ng desisyon. Dahan-dahan niyang inilapit ang agimat. Ngunit hindi sa kamay ni Gordon. Sa halip, inilapit niya ito sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, muling sumiklab ang liwanag. At ang kanyang katawan ay nabalot ng kakaibang enerhiya. Leopoldo, huwag! Sigaw ni Gordon. Ngunit huli na ang lahat. Ang agimat ay tila natunaw sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay kumislap ng mahinang liwanag. Napaatras si Gordon. Hindi mo dapat ginawa yon, sabi nito. Dahan-dahang tumayo si Leopoldo. Ramdam niya ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang lakas na hindi niya pa kailanman naranasan. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Ano na ako ngayon? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Gordon. Tinitigan lamang siya nito na tila sinusukat ang kanyang bagong anyo. Isa ka ng bahagi ng agimat, sagot nito sa wakas. At ang agimat ay bahagi mo na rin. Napatingin si Leopoldo sa kanyang mga kamay. May mahinang liwanag na nagmumula sa kanyang balat. At ang tinig? Tanong niya. Hindi iyon mawawala, sabi ni Gordon. Dahil hindi na iyon hiwalay sa iyo. Sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, may isang malakas na ugong na narinig. Parang may nagising. At sa sandaling iyon, parehong napatingin sina Leopoldo at Gordon sa direksyong iyon. Sinimulan mo na, bulong ni Gordon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leopoldo ang tunay na bigat ng kanyang desisyon. Ang agimat ay hindi lamang isang kapangyarihan. Ito ay isang paanyaya. At may tumugon na. Ang ugong na nagmula sa kailaliman ng kagubatan ay unti-unting lumakas, na parabang may dambuhalang nilalang na gumigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Ang lupa ay bahagyang nanginig, at ang mga sanga ng puno ay nagsimulang magkaluskos kahit walang hangin. Nanatiling nakatayo si Leopoldo, ang kanyang dibdib ay bahagyang nagliliwanag. Ramdam niya ang kakaibang init sa loob niya, isang lakas na hindi niya kontrolado at isang presensyang tila may sariling kamalayan. Ano iyon? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa direksyong pinagmulan ng ugong. Hindi agad sumagot si Gordon. Ang kapre ay nakatingin din sa malayo, ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa dati. Iyon ang dahilan kung bakit hindi dapat ginamit ang agimat, sagot nito sa wakas. May binabantayan iyon. Napalingon si Leopoldo. Binabantayan? Ano? Isang nilalang na matagal nang nakatago, sabi ni Gordon. Mas matanda pa sa akin, mas malakas, at mas mapanganib. Nanlalamig ang pakiramdam ni Leopoldo. At nagising ko siya? Tumango si Gordon. Hindi mo sinasadya,
sabi nito. Ngunit ang agimat ay parang susi at ikaw ang nagbukas ng pintuan. Sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Leopoldo ang tinig sa kanyang isipan. Hindi siya ang kaaway. Napapikit siya. Kung hindi siya ang kaaway, sino? Bulong niya. Ngunit hindi agad sumagot ang tinig. Sa halip, ang ugong ay naging mas malinaw. Ngayon ay may kasamang mabagal na tibok na tila isang puso na muling nagsimulang tumibok matapos ang mahabang panahon. Dapat na tayong umalis, sabi ni Gordon. Hindi pa tayo handa. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang nagdilim ang paligid. Ang kagubatan ay tila naging mas makapal at ang hangin ay naging mas mabigat. At mula sa kailaliman ng dilim, may isang anyo na unti-unting lumitaw. Hindi ito katulad ng mga aninong nakita nila kanina. Ito ay mas malinaw, mas totoo. Isang napakalaking nilalang na tila gawa sa lupa at ugat ng puno. Ang katawan nito ay parang pinagsama-samang kahoy at bato at ang mga mata nito ay kumikislap ng malalim na liwanag. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay bahagyang nanginginig. Napatras si Leopoldo. Iyan ba ang... Hindi niya natuloy ang tanong. Siya, sagot ni Gordon. Ang tagapagbantay. Tumigil ang nilalang sa kanilang harapan. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Leopoldo. Ang may dala ng susi, sabi nito sa tinig na parang dumadagundong sa buong kagubatan. Hindi makagalaw si Leopoldo. Ramdam niya ang bigat ng presensya ng nilalang. Parang sinusuri siya nito, binabasa ang kanyang pagkatao. Hindi ko siya pinili, sagot ni Gordon, lumapit ng bahagya. Nagkataon lamang. Walang nagkakataon, tugon ng nilalang. Ang bawat hakbang ay may dahilan. Nanatiling tahimik si Leopoldo, ngunit sa kanyang dibdib, ang liwanag ay bahagyang lumakas. At ikaw, sabi ng tagapagbantay, ano ang hinahanap mo? Napatingin si Leopoldo sa nilalang. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit sa kanyang isipan, muling nagsalita ang tinig. Sabihin mo ang totoo. Huminga ng malalim si Leopoldo. Hindi ko alam, sagot niya. Ngunit gusto kong maintindihan kung ano ang nangyayari. Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay bahagya itong yumuko na tila pinag-iisipan ang kanyang sagot. Ang hindi pag-alam ay mas mapanganib kaysa sa maling kaalaman, sabi nito. Ngunit ang paghahanap ng katotohanan ay may kapalit. Napatingin si Gordon kay Leopoldo. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi ng kapre. Ngunit hindi siya pinansin ni Leopoldo. Ano ang kapalit? Tanong niya. Ang mga mata ng tagapagbantay ay kumislap. Ang iyong pagiging tao, sagot nito. Nanlaki ang mga mata ni Leopoldo. Ibig mong sabihin? Ang agimat ay nagsimula ng baguhin ka, paliwanag ng nilalang. Kung ipagpapatuloy mo ang landas na ito, hindi ka na makakabalik sa dati mong anyo. Tahimik ang paligid. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isipan ni Leopoldo. Naalala niya ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang kubo, ang kanyang palayan, ang kanyang tahimik na gabi. Lahat ng iyon ay maaaring mawala. Leopoldo, sabi ni Gordon, pwede pa tayong umatras. Ngunit bago pa siya makasagot, muling nagsalita ang tinig sa kanyang isipan. Ang katotohanan ay hindi para sa mga duwag. Napapikit si Leopoldo. Sa sandaling iyon, alam niyang nasa sangandaan siya ng kanyang buhay. Isang landas pabalik sa dati, at isang landas patungo sa hindi kilalang mundo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Napatingin ang tagapagbantay sa kanya. Sumama ka sa akin, sagot nito. At ipapakita ko sa iyo ang mundo na matagal nang nakatago.
Napatingin si Leopoldo kay Gordon. Ang kapre ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Kapag sumama ka sa kanya, sabi ni Gordon, maaaring hindi ka na makabalik. Ngunit sa puso ni Leopoldo, may isang bagay na mas malakas kaysa sa takot, pag-usisa. At isang pakiramdam na ito ang kanyang kapalaran. Sasama ako, sabi niya. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila huminto. Ang tagapagbantay ay bahagyang tumango. Kung ganoon, sabi nito, handa ka na. Unti-unting nagbukas ang lupa sa kanilang harapan. Isang lagusan na bumabaon sa kailaliman ng kagubatan. At mula rito, may liwanag na hindi galing sa araw. Isang liwanag na tila nagmumula sa ibang mundo. Halika, sabi ng nilalang. Napalingon si Leopoldo kay Gordon sa huling pagkakataon. Mag-iingat ka, sabi ng kapre. Hindi lahat ng katotohanan ay dapat makita. Ngunit hindi na umatras si Leopoldo. Sa halip, humakbang siya patungo sa lagusan. At sa bawat hakbang, naramdaman niyang unti-unti niyang iniiwan ang mundong kanyang kinagisnan. At papasok sa isang mundo na puno ng lihim, panganib, at katotohanang magbabago sa kanyang pagkatao magpakailanman. Ang bawat hakbang ni Leopoldo pababa sa lagusan ay tila paglayo sa kanyang dating pagkatao. Ang liwanag na nagmumula sa kailaliman ay hindi nakakasilaw, bagkus ay malamlam at kakaiba. Parang may sariling buhay na gumagabay sa kanya. Sa kanyang likuran, unti-unting nawala sa paningin ang entrada ng kagubatan. Wala nang balikan. Kasunod niya ang tagapagbantay. Ang mabibigat nitong hakbang ay umaalingaw-ngaw sa loob ng lagusan. Ang mga pader ay tila buhay, gumagalaw ng bahagya, parang humihinga. Nasaan tayo? Tanong ni Leopoldo habang patuloy ang pagbaba. Sa pagitan, sagot ng tagapagbantay. Hindi na ito ganap na mundo ng tao, ngunit hindi pa rin ito ang tunay na mundo namin. Napatingin si Leopoldo sa paligid. Habang sila'y papalalim, napansin niyang nagbabago ang anyo ng lagusan. Ang lupa ay unti-unting naging makinis na tila bato at ang liwanag ay nagiging mas malinaw. May mga ukit sa pader. Mga simbolo na hindi niya maintindihan ngunit tila may kahulugan. Ano ang mga ito? Tanong niya. Mga alaala, sagot ng nilalang. Ang mga nilalang na nauna sa iyo. Nanlamig ang pakiramdam ni Leopoldo. Ibig mong sabihin, may iba pang tao na dumaan dito? May ilan, sagot ng tagapagbantay. Ngunit hindi lahat ay nagtagal. Hindi na muling nagtanong si Leopoldo. Sa wakas, narating nila ang dulo ng lagusan. At sa kanyang harapan, mumungad ang isang tanawin na hindi niya kailanman inakalang makikita. Isang malawak na daigdig sa ilalim ng lupa. Ang kisame ay mataas at puno ng kumikislap na mga bato na tila mga bituin. Ang lupa ay may mga halamang hindi pa niya nakikita. Mga dahon na may sariling liwanag at mga puno na tila gawa sa kristal. Sa malayo may mga anyong gumagalaw. Mga nilalang, iba't ibang anyo. May maliit na tila duwende, may matangkad na parang kapre, at may mga anyong halos hindi may paliwanag. Napahinto si Leopoldo. Ito ang... Hindi niya natuloy ang tanong. Ang mundong nakatago, sagot ng tagapagbantay. Ang mundo nakasabay ng sa inyo, ngunit hindi ninyo nakikita. Hindi makapaniwala si Leopoldo. Habang siya'y nagmamasid, napansin niyang ang ilang nilalang ay napapatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-usisa at ang iba ay may bahid ng pagdududa. Hindi sila sanay sa presensya ng tao, paliwanag ng tagapagbantay. Lalo na sa isang tulad mo. Isang tulad ko? Tanong niya. May dala ng agimat, sagot nito. At may kakayahang tumawid. Habang naglalakad sila sa kakaibang daigdig,
Naramdaman ni Leopoldo ang patuloy na pag-init sa kanyang dibdib. Ang agimat sa loob niya ay tila tumutugon sa kapaligiran, parang kinikilala ang lugar. Pakiramdam ko, kilala ko ang lugar na ito, sabi niya. Hindi mo ito kilala, sagot ng nilalang. Ngunit ang agimat ang nakakakilala. Napahinto si Leopoldo. Sa kanyang isipan, muling nagsalita ang tinig. Matagal ka na naming hinihintay. Napapikit siya. Sino kayo? Bulong niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sagot ay hindi nagmula sa loob lamang ng kanyang isipan. Sa kanyang harapan, may isang figurang unti-unting lumitaw mula sa liwanag. Ito ay hindi tulad ng ibang nilalang. Ang anyo nito ay tila pinaghalo ang tao at anino. Ang mukha ay malinaw, ngunit ang katawan ay parang usok na gumagalaw. Ang mga mata nito ay kumikislap ng kakaibang liwanag. At sa wakas, narito ka na, sabi nito. Napatras si Leopoldo. Siya ang tinig, bulong niya. Tumango ang tagapagbantay. Ang tagapag-ingat ng agimat, sabi nito. Tinitigan siya ng nilalang. Matagal ka naming hinintay, sabi nito. At ngayon, dala mo na ang susi. Ano ang gusto ninyo sa akin? Tanong ni Leopoldo. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Hindi gusto, sagot nito. Kailangan. Nanahimik si Leopoldo. Ang agimat na dala mo ay bahagi lamang ng isang mas malaking kapangyarihan, paliwanag ng tagapag-ingat. At ang kapangyarihang iyon ay unti-unting nagigising. At bakit ako? Tanong niya muli. Dahil ikaw ang pinili, sagot nito. Ng sino? Sa sandaling iyon, nagdilim ang paligid. Ang liwanag sa ilalim ng lupa ay bahagyang kumupas at ang hangin ay naging mas malamig. At mula sa malayo, may isang presensyang unti-unting lumapit. Isang presensyang mas mabigat kaysa sa tagapagbantay. Mas matindi kaysa sa tagapag-ingat. Nang kanya, sabi ng nilalang. Napatingin si Leopoldo sa direksyon ng paparating na presensya. At sa kanyang dibdib, ang agimat ay muling nagliyab. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi siya ang may hawak ng kapangyarihan. Siya ang hinahawakan nito. At ang tunay na nagmamay-ari ng agimat ay papalapit na. Ang hangin sa ilalim ng lupa ay biglang naging mas mabigat, na tila may dambuhalang presensyang bumabalot sa buong daigdig. Ang liwanag mula sa mga kumikislap na bato sa kisame ay unti-unting kumupas at ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang umatras. May paparating at lahat ay tila natatakot. Nanatiling nakatayo si Leopoldo, ngunit ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang agimat sa kanyang dibdib ay naglalabas ng mas matinding init na tila tumutugon sa presensyang papalapit. Hindi pa siya handa, sabi ng tagapagbantay, may bahid ng pag-aalala sa tinig. Walang sino man ang tunay na handa, tugon ng tagapag-ingat. Ngunit ang oras ay hindi naghihintay. Anong oras? Tanong ni Leopoldo, pilit pinananatili ang lakas ng kanyang tinig. Ngunit bago pa siya masagot, biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na ugong. Hindi ito tulad ng narinig niya sa kagubatan. Mas malalim, mas matanda, mas mapanganib. At sa gitna ng malawak na daigdig sa ilalim ng lupa, ang liwanag ay tuluyang nagdilim. Pagkatapos, isang liwanag ang sumiklab sa malayo. Hindi ito puti, hindi rin dilaw. Ito ay maitim na liwanag, isang kakaibang ningning na tila sumisipsip ng paligid. At mula sa liwanag na iyon, may isang anyong unti-unting lumitaw. Isang nilalang. Hindi ito ganap na nakikita ng mata, ngunit sapat upang maramdaman ang kanyang anyo. Para itong pinaghalong anino at apoy, may hugis na tao,
ngunit patuloy na nagbabago. At ang mga mata nito, walang kulay. Walang hanggan. Napaatras si Leopoldo. Iyan ang hindi niya natapos ang tanong. Ang may-ari, bulong ng tagapag-ingat. Sa sandaling iyon, ang buong daigdig ay tila tumigil. Ang mga nilalang ay yumuko. Ang hangin ay hindi gumalaw. At si Leopoldo ay naiwan na nakatayo, nakaharap sa nilalang na tila pinagmulan ng lahat. Ang nagdala ng aking bahagi, sabi ng nilalang. Ang tinig ay hindi naririnig kundi nararamdaman sa loob ng isipan. Napapikit si Leopoldo, pilit pinipigilan ang lakas ng presensyang iyon. Ako, hindi niya alam ang sasabihin. Ngunit ang agimat sa kanyang dibdib ay biglang nagliwanag. At sa isang iglap, naramdaman niya ang koneksyon. Ang nilalang sa kanyang harapan at ang agimat sa kanyang loob ay iisa. Hindi mo dapat hinawakan niyon, sabi ng nilalang. Hindi ko alam, sagot ni Leopoldo. Ginawa ko lang ang akala kong tama. Ang tama at mali ay mga salita lamang ng tao. Tugon nito. Sa aming mundo, may balanse lamang. Nanahimik si Leopoldo. Bakit ako? Tanong niya sa wakas. Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay unti-unti itong lumapit. Sa bawat galaw nito, ang lupa ay tila nagbabago. Parang sinusunod ang kanyang presensya. Dahil ikaw ang tumugon, sagot nito. Sa ano? Sa tawag. Nanlalamig ang pakiramdam ni Leopoldo. Hindi ko naaalala na pinili ko ito, sabi niya. Hindi lahat ng pagpili ay may kamalayan, paliwanag ng nilalang. May mga bagay na pinipili ka bago mo pa man sila makilala. Napayuko si Leopoldo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi siya basta napadpad sa mundong ito. May dahilan. At ang dahilan na iyon ay mas malalim kaysa sa kanyang naiintindihan. Kung ganoon, sabi niya, ano ang mangyayari sa akin? Tinitigan siya ng nilalang. At ikaw, ano ang gusto mong mangyari? Napatingin si Leopoldo. Hindi niya inaasahan ang tanong. Gusto kong bumalik sa dati kong buhay, sagot niya. Sa aking bukid, sa pagiging simpleng tao. Tahimik ang paligid. Ngunit ang mga mata ng nilalang ay tila mas lumalim. Kung iyon ang pipiliin mo, sabi nito, kailangan mong isuko ang agimat. Napahigpit ang hawak ni Leopoldo sa kanyang dibdib. At kung hindi, tanong niya. Kung hindi, sagot ng nilalang, hindi ka na babalik. Nanlalamig ang kanyang pakiramdam. 2 landas, 2 kapalaran. Leopoldo, sabi ng tagapagbantay, mag-isip ka ng mabuti. Ngunit ang tinig sa kanyang isipan ay muling nagsalita. Ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay ng walang dahilan. Napapikit si Leopoldo. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala. Ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang kubo, ang kanyang bukid, ang katahimikan ng gabi. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang lakas sa loob niya, ang kakaibang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa nilalang. Ano ang mangyayari sa mundo kung tanggapin ko ito? Tanong niya. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Isang ngiting walang emosyon ngunit may lalim. Magbabago, sagot nito. At ikaw ang magiging bahagi ng pagbabagong iyon. At kung hindi ko tanggapin, mananatili ang balanse, sagot nito. Ngunit may darating na iba. Napahinga ng malalim si Leopoldo. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lamang ang sarili niya ang nakataya. May mas malaki pa. Isang bagay na hindi niya palubos na nauunawaan.
Ngunit kailangan niyang pumili. At ang kanyang desisyon ay magtatakda ng kanyang kapalaran. Tahimik ang buong daigdig sa ilalim ng lupa. Lahat ng nilalang ay nakatingin kay Leopoldo. Ang magsasakang minsang namuhay ng payak, ngunit ngayon ay nasa harap ng isang kapalarang hindi niya kailanman pinangarap. Sa kanyang dibdib, ang agimat ay patuloy na naglalabas ng init na tila naghihintay sa kanyang desisyon. Sa kanyang harapan, ang may-ari ay nananatiling tahimik, ngunit ang presensya nito ay sapat upang maramdaman ang bigat ng sandali. At ikaw, muling sabi ng nilalang, ano ang pipiliin mo? Napapikit si Leopoldo. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang lahat. Ang kanyang kubo na gawa sa kahoy, ang kanyang palayan na unti-unting lumalago, ang tahimik na gabi sa baryo ng San Felipe, at ang simpleng buhay na dati sapat na sa kanya. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang bagong lakas sa kanyang loob. Ang kakayahang makakita ng hindi nakikita. Ang pakiramdam na siya ay bahagi ng isang mundong mas malawak kaysa sa kanyang kinagisnan. At higit sa lahat, ang katotohanang hindi na siya katulad ng dati. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa may-ari. Kung isusuko ko ang agimat, sabi niya, makakalimutan ko ba ang lahat ng ito? Sandaling natahimik ang nilalang. Hindi, sagot nito. Ang kaalaman ay hindi nawawala, ngunit ang kapangyarihan ay aalis sa iyo. Napayuko si Leopoldo. At kung pipiliin ko ang kapangyarihan, magiging bahagi ka ng aming mundo, sagot ng nilalang. At ang iyong buhay bilang tao ay magtatapos. Napahinga ng malalim si Leopoldo. Sa kanyang tabi, ang tagapagbantay ay tahimik lamang. Sa malayo, ang tagapag-ingat ay nakatingin, tila naghihintay. At sa kanyang isipan, ang tinig ay muling bumulong. Ang tunay na lakas ay nasa pagpili. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Kung pipiliin ko ang kapangyarihan, tanong niya, ano ang mangyayari sa mga tulad ko, sa mga tao? Ang mga mata ng may-ari ay bahagyang kumislap. Magiging tagapagbantay ka ng balanse, sagot nito. Hindi ka na magiging tao lamang, kundi tulay ng dalawang mundo. Nanahimik si Leopoldo. Sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi na siya makakabalik sa dati. Kahit piliin niya ang pagiging tao, ang mga nakita at naranasan niya ay hindi na mabubura. At kung pipiliin niya ang kapangyarihan, maaari niyang gamitin ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Para sa kanyang baryo, para sa mga taong walang kaalam-alam sa mundong ito. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa may-ari. Hindi ko hiniling ang kapangyarihang ito, sabi niya. Ngunit kung ako ang pinili, sandaling huminto si Leopoldo. At kung may dahilan kung bakit ako narito, huminga siya ng malalim. Tanggap ko. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag sa kanyang dibdib. Ang agimat ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang buong daigdig ay tila tumugon. Ang mga bato sa kisame ay kumislap at ang hangin ay nagbago. Unti-unting lumapit ang may-ari. At sa isang iglap, inilagay nito ang kanyang kamay sa dibdib ni Leopoldo. Walang sakit, ngunit may bigat. Parang may bagay na tuluyang nagising sa loob niya. Simula ngayon, sabi ng nilalang, ikaw na ang tagapagdala. Ang liwanag ay unti-unting humupa. At nang muling luminaw ang paligid, si Leopoldo ay nakatayo pa rin. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay may bahagyang liwanag. Ang kanyang katawan ay tila may bagong lakas. At ang kanyang presensya ay hindi na lamang sa mundo ng tao. Natapos na, sabi ng may-ari. Hindi,
Sagot ni Leopoldo. Ngayon pa lamang magsisimula. Sa likod niya may isang pamilyar na tinig. Leopoldo. Lumingon siya. Si Gordon. Ang kapre ay nakatingin sa kanya, may halong pagtataka at paggalang. Iba ka na, sabi nito. Hindi na ako katulad ng dati, sagot ni Leopoldo. Tumango si Gordon. Ngunit ikaw pa rin si Leopoldo. Bahagyang ngumiti si Leopoldo. Hindi ko makakalimutan kung saan ako nagmula. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang daigdig sa ilalim ng lupa ay nagsimulang maglaho sa kanyang paningin. At sa isang iglap, si Leopoldo ay muling nasa harap ng kanyang kubo sa ilalim ng punong balite. Tahimik ang gabi. Parang walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Dahil sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang agimat. At sa kanyang isipan, ang tinig ay nananatili. Ngunit ngayon, hindi na ito banyaga. Bahagi na ito ng kanyang sarili. Tumingin siya sa kanyang palayan, sa baryo ng San Felipe. Sa simpleng buhay na kanyang pinanggalingan, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lahat hindi lamang bilang isang magsasaka, kundi bilang isang tagapagbantay, isang tulay, isang nilalang na may tungkuling panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. At sa ilalim ng punong balite kung saan nagsimula ang lahat, natapos ang isang kwento at nagsimula ang isang bagong alamat. Wakas.